Inaanyayahan ko po kayong magtayo at sabayan niyo po kami sa aming pag-awit sa ating minamahal na Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Isang beses pa. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Palakpak po tayo ng ating mga kamay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y mag-aalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, sabay-sabay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Sabay-sabay po tayong umawit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. Palakpakan po, mag-awit. May sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalalakan, handog niya ay kalakasan.
sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may para sa Diyos, karatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ang handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Palakpakan natin ating Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang kas mong pagsinta. Habang walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Sapa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking katawan, inibig mo ako nang di kayang niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Ang wala
mulat ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Maaari na po kayong magsiyo po. Papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Pwede po ba palakpakan ulit natin ang ating dakilang Panginoon? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat at welcome po tayong lahat dito sa Tagalog service ng GCF Naga. Muli po, sana bawat linggo ay makita namin kayo dito. Sa ngayon po, pwede po bang malaman kung mayroon tayong bisita? Or una pa lang o pangalawang beses pa lang na nakakadalo sa ating Tagalog service. Meron po ba? Dito po sa side na to? Wala? Dito? Wala din. How about po dito? Ay, mayroon, brother! Welcome po sa GCF Naga and sana makita po namin muli kayo sa susunod na linggo. How about po dito? Ay, mayroon din, sister, at may kasama pang baby. Hello, sister. Good morning. And welcome ulit sa ating Tagalog service. Okay po, sa lahat po sa atin, pwede po ba tayong tumayo at batiin po natin ang ating mga kapatid. Isang linggo na po ang nakalipas, so mas maganda po na ating mabati ang ating mga kasamahan. Yan. Masayang magbatian ang magkakapatid sa pananampalataya. At dahil po nakatayo na rin kayo, pwede po bang anyayahan ko kayo na maupo dito sa bandang unahan? Move forward po tayo para mas mapakinggan natin ang mabuting balita ng Diyos. Sige po, huwag kayong mahiya.
Upo po kayo dito sa unahan. Okay. Sige po, move forward tayo. Okay. Nakatayo din na lang naman. So, sige po, move forward tayo. Para, yan. Para kapag may dumating po na late, madali po silang makakapasok at makakaupo. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Ayun. Okay, salamat ng marami. Bago po tayo magsimula, munting paalala para sa ating lahat. Una po, ang ating mga gadgets. Pwede po bang tingnan po natin, i-check natin yung mga gadgets? Kasama na yung cellphone, tablet, o kaya kahit yung inyong mga smartwatches. Pakilagay lamang po ito sa silent mode or mas mabuti kaya pwede nyong patayin na lang muna para hindi po tayo makaistorbo sa ating kasamahan at sa magsasalita mamaya. Maraming salamat. At kung sakali naman po mayroon kayong maliit na bata na kasama, inaanyayahan po namin kayo na dito kayo maupo sa bandang ito ng worship hall para may easy access po kayo sa cry room. Although hindi pa po yan fully soundproof, pero at least hindi po mag-iingay ang ating mga kabataan. Maraming salamat po. Ayun. Tungo po tayo sa mga announcements sa linggong ito. Mayroon po tayong 3. Una po ay yung special black screening ng Spider-Man Brand New Day. Yan, malapit na po siya. At excited na po kami na makita kayo at makasama doon sa activity na yon. Samahan niyo po kami para sa isang special na movie screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Ito ay isang fundraising activity ng ating simbahan. Ang malilikom na pondo po ay mapupunta sa pagpapabuti ng ating audiovisual technology at makapagbigay sa panimulang puhunan para sa ating parating na school. Para ito sa mga batang nasa preschool at elementarya. Natatawagin po nating Green Hills Christian Academy. Praise God. Suportahan po natin ang activity na to habang tayo ay nagsasaya kasama ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Ito po ay magaganap sa July 31, 2026 sa Robinsons Naga Cinema 5. Ang cinema gates ay magbubukas po sa ganap ng alas 6 ng gabi at ang tickets po ay nagkakahalaga ng 600 pesos bawat isa na may kasama na po itong popcorn at soft drinks. Available na po ang mga tickets dyan sa second floor. So bago po kayo umuwi, kung po pwede, bumili na po kayo ng tickets bago kayo maubusan. At nagpapasalamat po tayo sa suporta ng ating mga sponsors. Una na po dyan ang BTRM as our platinum sponsor. Nag-iisa po siyang platinum sponsor. At diamond sponsors natin ay, of course, Chef Doy's Gourmet Restaurant, Jeffrey Pusana Ong, Tita Nor's Pilinat and Delicacies. Sila po yung ating diamond sponsors, and ang silver sponsors natin ay ang LZ Perfumery Shop, RPM Pilinats, Ruzi Motorcycle, 2D Cafe at Marabilia Catering for rent of yung mga utensils. So maraming salamat po. Palakpakan po natin yung mga sponsors natin. Ayun. Salamat ng marami at praise the Lord for them. Ngayon po, sa susunod na announcement ay tungkol po ito sa GCA consultation. So, gagaya po ng nabanggit ko kanina, magkakaroon po tayo ng school na tatawaging Green Hills Christian Academy or GCA. Magkakaroon po tayo, ito po ay magbubukas pala sa June 2027. At dahil dito, magkakaroon po tayo ng consultation sa July 26, 2026.
Araw po yan ng linggo, sa hapon po yan gaganapin para pag-usapan ang mga plano tungkol sa paaralan. Hinihikayat po namin ang lahat ng mga guro at iba pang interesado na sumali at ibahagi ang kanilang ideya tungkol sa ating magiging paaralan. Ang inyong mahalagang input ay makakatulong upang makumpleto ang ating mga plano. Okay? Para sa isang matagumpay na pagbubukas sa susunod na taon. Kaya pakimarkahan lamang po ang inyong mga kalendaryo. Ito po ay uli ay magaganap sa July 26 sa hapon. Ito po ay isang konsultasyon. Maraming salamat po. At ang huli po nating announcement ay tungkol sa dawn prayer. Yan. Inaanyayahan po namin kayong muli na kami po ay inyong samahan at makiisa tayo sa dawn prayer. Ito po ay napakagandang pagkakataon para papurihan at pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Okay. Maipapanalangin po natin ang ating bansa, ang ating mga church leaders, ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang lahat ng miyembro ng ating pamilya at yung ating mga sarili. Ito po ay ginaganap tuwing 6:00 ng umaga dito sa worship hall, dito sa 3rd floor. Tuwing una at ikatatlong Sabado ng buwan. So, 1st and 3rd Sunday ng buwan. Ang susunod po na dawn prayer ay magaganap sa susunod na Sabado. Ito po ay sa June 20, 2026. Muli po, kayo ay inaanyayahan na makiisa sa pananalangin komunidad. So, kasama po natin dito yung mga church leaders at yung mga ating mga kapatid sa pananampalataya. Yun lamang po ang ating announcements. Tawagin po natin si Elder Doy para sa pastoral prayer. Po, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos Ama, Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang tagapaglikha. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay maaring lumapit at manalangin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming Diyos, aming tagapagligtas. Siya ay binigay mo po sa amin bilang alay at kabayaran para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa kanyang pagdurusa at muling pagkabuhay. At siya ay nakaupo sa iyong tabi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo, at kami ay iyong patuloy na pinapanalangin ang bawat mananampalataya. Patuloy mong palaguin ang aming mga spiritual na buhay at naway maging pagpapala rin kami sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong magandang balita. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, ang panambahang ito para sa iyong kaluwalhatian, para maipahayag ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoong Hesukristo. Panginoon, humihingi rin po kami ng iyong gabay, ng iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso't isipan ngayong araw na ito at naway makapakinig kami ng maayos at malinaw ng iyong salita, ng iyong nais na
ituro at ipagawa sa amin, Panginoon. Panginoon, inalalagak namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan, ang aming mga problema, ang aming mga iniisip, ang aming mga alalahanin. Sa iyo namin to inaasa, Panginoon, maging ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga problema, maging ang aming mga tagumpay ay isinusuko at inaalay namin sa iyo, Panginoon. Inaasa namin ito sa inyo. Patuloy mo kaming gabayan ang aming mga gawa, ang aming mga desisyon, ang aming mga tahanan, maging ang aming mga trabaho at negosyo. Panginoon, itinataas namin ang kalusugan ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng malusog na pangangatawan na may kalakasan, hindi lang para sa amin, kung hindi para makapagsilbi sa iyo, O Diyos. Pagalingin mo ang aming mga sakit, lalong-lalo na ang mga kasama namin na nahihirapang bumangon, nahihirapan sa kanilang pangangatawan. Sila ay iyong hipuin ng iyong kamay na tunay na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbibigay ng kaginhawaan. At kung ito mga sakit na ito ay iyong gagamitin para sa iyong kaluwalhatian, patuloy mo kaming gamitin, O Diyos, maging sa aming pagkaratay. Ikaw pa rin ang maitaas, O Diyos. Maraming salamat. Ikaw ang Diyos na aming tanging pinagkukunan ng kalakasan, pisikal at spiritual. O Diyos, itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang panambahang ito, itong GCF Naga. Ang bawat namumuno dito, ang aming senior pastor, ay iyong patuloy na bigyan ng kalakasan, ng karunungan, nagmumula sa iyo, para siya ay patuloy na maging gabay at makapagturo ng maayos at tama ng iyong salita. Hindi lang po sa amin, maging sa iba pang lugar, maging sa SIBAP, Panginoon. Dito sa rehiyon at sa national. Lord, itinataas namin ang aming mga elders and deacons, ang bawat volunteers, maging ang mga ushers, at ang bawat kumikilos at tumutulong dito. Maging kaming patuloy na uma-attend dito sa GCF Naga. Ang mga miyembro at mga attendees, Panginoon, ay yung patuloy na gamitin bilang pagpapala sa bawat isa. Hipuin mo ang puso namin, bigyan mo kami ng puso na gustong tumulong at magpagamit sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang bawat growth groups, ang bawat Bible study group, ang bawat house church dito sa aming syudad. Ang bawat growth group leader ay iyong ingatan para makapagturo at maging maayos ang aming samahan at palaguin mo pa ito, Panginoon, ang bawat grupo na iyong tinatatag dito sa Naga, gamit ang GCF Naga, Panginoon. Maging sa iba pang parte, sa Rinconada, ang gawain sa partido,
sa daet. Tinataas namin ang bawat misyon na iyong tinatalaga. O Diyos, aming Ama, kayo po ang maghari sa lugar na ito. Naway ang pangalan ng Panginoong Hesukristo ang tunay na sambahin at hindi ang mga Diyos-Diyosan. Gamitin mo ang bawat Christian church, ang Bible-believing churches dito at sa buong Pilipinas, Panginoon. Maging sa ibang mundo, ang mga nagmimisyon ay iyong patatagin sa kanilang pagpapahayag ng magandang balita. Maging ang buhay nila ay iyong ingatan dito sa mga delikadong lugar na patuloy na pinipigilan ng paglaganap ng iyong ebanghelyo. At kami ay naniniwala na walang makakapigil nito, Panginoon. Pero kami ay susunod sa iyong tamang oras. Alam namin na ang bawat tuhod ay luluhod, maging ang mga Diyos-Diyosan na ito na nilikha ng tao. Panginoon, ngayong umagang ito, tinataas namin ang aming bansa, lalong-lalo na ang Mindanao, ang Davao na tinamaan ng lindol, ilang araw na, ilang linggo na nakalipas. Ngunit marami dito ang naapektuhan. Sila ay iyong basbasan ng iyong kalinga. Kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Bigyan mo sila ng kalusugan, pisikal, at patatagin mo ang kanilang spiritual na buhay. Magdala po kayo ng mga tao na pwedeng mag-minister sa kanila, O Diyos. Gamitin mo, maski kaming nandito sa malalayo, sa aming panalangin, sa aming mga kayang ibigay, Panginoon. Basbasan mo ang mga bagay na ito at maging pagpapala sa kanila, O Diyos. Tinataas namin, Panginoon, ang aming gobyerno, ang aming ekonomiya, na dumadaan sa krisis. Patatagin mo ang aming pinansyal na sitwasyon, O Diyos. Tinataas namin ang bawat namumuno, ang aming Pangulo, Panginoon, ay iyong bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo, na magkaroon siya ng takot sa iyo, O Diyos. Maging ang Vice Presidente at iba pang namumuno, mga senators, congressman, Lord, itinataas namin sa iyo, ilayo mo sila sa anumang korupsyon, gisingin mo ang kanilang mga isipan at gamitin sila dito sa bansang ito ng may kabuluhan, Panginoon. Maging mga local government units ay inaasa namin sa iyo, Panginoon. Maging ang seguridad ng bawat isa ay inaalay namin sa iyo, inaasa namin sa iyo, Panginoon. O Diyos, mangusap ka sa puso namin ngayong umagang ito. Ihanda mo ang aming mga puso't isipan sa nais mong ituro. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya at naway ang banal na Espiritu ay kumilos sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan ng aming katawan at kalinawan ng aming isip para maintindihan namin ang nais mong ituro sa amin, O Diyos. Linisin mo ang bawat isa sa amin at kami ay iyong patuloy na palaguin at patatagin. Maraming salamat po sa bawat kabutihan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Maging ang lugar na ito, maraming salamat sa
sa comfort ng lugar na ito. Maraming salamat sa aming kalayaan na makapagbukas ng Biblia at makapag-aral. Muli, ikaw ang maitaas at ikaw ang mapapurihan. Maraming salamat. Lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Diyos. Amen. Muli pong paalala sa mga kararating lamang, paki-double check po ng ating mga gadgets at ito po ay lagay sa silent mode or mas mabuti po na, nakapatay po ito. Maraming salamat po. Tumungo po tayo sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Ngayon pong Sunday ay tinatawag nating Missions Sunday. May dalawa po tayong envelope, isang puti at isang brown. Yung puti po ay para sa ating kaloob or tithes. Yung brown naman po ay para sa mga missions na ginagawa ng ating simbahan. So bago po tayo magsimula doon, hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang teksto mula sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po yung nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang or napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayahing nagbibigay. So mga kapatid, batay po sa ating binasa, ang paalala po ni Apostol Pablo para sa atin na tayong lahat ay binibigyan ng ating Panginoong Diyos na malaking pribilehiyo na makapaghandog sa kanyang gawain. Ito po ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin na para mapalalim ang ating pananampalataya sa kanya. Ang paanyaya po ni Apostol Pablo ay siguraduhin lamang po na malinis at tapat ang ating mga puso sa ating pagkakaloob. Sapagkat, inuulit niya, minamahal ng Diyos ang masayahing nagbibigay. So, tumayo po tayo at awitin natin ang doxolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit na banal, na walang hanggang nagmamahal sa mga naniniwala sa kanyang anak na si Jesucristo. Kami po ay buong puso at tapat na nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang aming mga trabaho, salamat po. Sa lahat ng gawa ng aming mga kamay, salamat na marami, Panginoon. Kayo po ang source ng lahat ng ito. At alam po namin na hindi niyo po kailangan ang aming kaloob ngayong araw na to. Pero Panginoon, kami po sa aming pagpapasalamat sa inyo, hayaan niyo po kami na maihandog ang aming kaloob para po sa iyong mabuting balita
na ito ay mapalaganap hindi lang sa gawing ito ng aming syudad, kundi pati na rin sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, Panginoon. Lalo na sa mga missions ng aming simbahan, sa mga satellite churches, Lord, at sa mga house churches. So, Panginoon, hinahandog po namin ang mga biyayang ito at linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Alisin niyo po ang malisya, alisin niyo po ang ganid sa mga puso namin para maging tapat po ang aming pagbibigay sa inyo. Ito po ay aming kaloob ng buong puso sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Yun po. Pwede na po tayong umupo. Muli po, yung white envelope or puti ay para sa pagkaloob at yung brown ay para sa mission. Maraming salamat po sa inyong mga kaloob. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos na nagmula sa aklat ng Roma. Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16. Uulitin ko po, ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Ang lahat na nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig, kundi ang tumutupad sa kautusan ang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag ang mga hintil na walang kautusan ay nakagagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan, dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito'y magiging kautusan na para sa kanila, bagamat wala silang kautusan. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinatakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Magaganap ito sa araw ng paghatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito'y naayon sa ebanghilyong aking ipinapangaral. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po mga kapatid. Amen. Kamusta po kayo? Okay, balik tanaw muna tayo, no? Dahil tayo ay nasa series. No? Patuloy tayo sa ating sermon na hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Tandaan po natin na ang layunin ng sulat. No? Naalam nyo ba kung anong layunin nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma?
Maganda malaman natin yan. At kung kanino ito at bakit niya ito isinulat. Bakit ito isinulat ni Pablo? Sino nga ang mga sinulatan niya? Ang mga taga-Roma. Mga mananampalataya na nasa Roma. Ang iglesia sa Roma ay binubuo ng dalawang pangunahing grupo. Dalawang pangunahing grupo. Ito ay ang mga Hudyong Kristiyano at ang mga Hentil na Kristiyano. So medyo maraming conflict dito sa nakita naman natin, no, yung sulat ni Pablo na una ay ina-address niya, no, sa chapter 1 ina-address niya yung mga issue, yung mga maaring kasalanan na nakikita doon. At sunod ay ang sunod niyang in-address ay ang mga mapanghusga ng mga Hudyong Kristiyano. Pero tandaan natin, ito ay isang sulat lamang. Hindi ito, yung mga Hintil muna kakausapin, labas ang mga Hudyong Kristiyano. Labas ang mga Hintil, kayong Hudyong Kristiyano naman kakausapin. Binabasa ito ng isa para sa lahat ng mananampalataya. Kumbaga, isipin nyo si Pablo, siya ang senior pastor during that time at nagpadala siya ng sulat. At tayo yung mga nakikinig. Nandyan, halo-halo. Nandyan yung mga Hudyo, andyan yung mga Hintil. Tas sabay-sabay itong binabasa. Sabay-sabay itong pinakikinggan ng mga tao. Tandaan natin na ang mga Hudyo na Kristiyano, sila yung may background sa kautusan. Sila yung kautusan ito ni Moises. Background nila itong kautusan ni Moises. At marami pang kautusan na si Jesus na ang nagsabi. Mamaya dadaanan natin ito. Ano yung mga kautusan na si Jesus na ang nagturo nasa New Testament. Pero itong mga Hudyong Kristiyano na ito, ang kanilang background talaga ay ang kautusan ni Moises. So medyo talagang taliwas. Sila yung marami dyan, yung mga Hudyo hanggang ngayon, yung Sabbath talagang kanilang binibigyang halaga. Pinapahalagahan nila to higit pa sa kay Kristo, no, yung mga Hudyong walang pananampalataya ngayon. No, sila yung itong mga Hudyo na to, sila yung maalam sa templo, sa sinagoga. Sila yung mga aral dito sa mga ritual na ito. So talagang grabe ang conflict, Kasi yung pangalawang grupo, yung mga Hintil, wala talaga sila. Sila yung mga malamang aral sa tradisyon, sa kultura ng Roma. Kasi itong mga Hintil na to, malamang mga dito nakatira sa Rome. Mga dating yung mga Roman citizen na naging Kristiyano. So malinaw po na ang ating pinag-aaralan ay talagang para sa kanila na applicable sa atin ngayon. Kasi mixed culture na po tayo. At itong, sabi nga na habang nag-aaral ako kahapon, ito daw letter of Paul sa mga taga-Roma ay talagang ang pinakamagandang sulat na ginawa, na kumpleto. Nandito yung correction at nandito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Alam naman natin, nagkaroon tayo dati ng Roman Road series. Naka-attend po ba kayo noon? Yung mga dati nang dumadalo dito. Pero marami pang inayos, marami pang kinokorek. Kasi talagang sobrang meaty nito. Ngayon pa lang natin siya mapag-aaralan ng himay-himay talaga. Biruin nyo, ang tagal na natin, ilang linggo na tayo, nasa chapter 2 pa lang tayo. Ilang chapters ang Romans? 16 chapters, so matagal-tagal pa tayo. Dito ang chapter 2 ay prelude pa lang ito ni Pablo sa marami pang theological ideas na naging naging controversial sa maraming scholars. Nandyan yung predestination, nandyan yung mga pinili ng Panginoon, nandyan yung sanctification. Kaya kung hindi natin ito pag-aaralan ng maingat, maari po tayong magkamali.
No? Kaya lagi nating babalikan, kahit kayo, pagka kayo ay nag-growth group, lagi niyong paalala, ano ba ito? Para saan itong Roman? Para kanino ito unang isinulat? Ito ba ay applicable sa atin? No? Yun ang ating titignan. Sige po, tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito muli. Kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Kami ay iyong turuan, kami ay iyong palaguin ng espiritual at naway ang banal na espiritu ay kumilos sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa sulat na ginawa ni Pablo para sa mga taga-Roma at ito ay aming napag-aaralan ngayon. Ikaw po ang mapapurihan at maitaas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kautusan at budhi. Ngayon ko lang ulit narinig yung budhi. Ito ay ang ating budhi. Sino dito ang may maitim na budhi? Makikita natin na ang itim-itim ng budhi natin. Pinag-aaralan ko ito, parang ayoko nang tumayo dito sa harapan. Parang ako na yung sinisermonan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, parang walang karapat-dapat talaga, ano? Kasi ako, ganun din po ako. Minsan pagka nagsisermon ako sa mga anak ko, yung sinisermon ko, minsan sabi ko, ginagawa ko rin yun. Di ba? Kayo, no, naranasan nyo na rin yun. Ano? Yung minsang itinuturo nyo o pinapagalitan nyo, dinidisiplina nyo sila, ginagawa nyo rin naman pala. Ano? So ito, no, parang ganito rin yung mga utos ni Pablo. Pero tignan natin, no, pinagtibay ni Apostol Pablo na walang idadahilan ng isang Hudyo na humuhusga sa iba kung gumagawa rin siya ng parehong kasalanan. Yan yung nasa verse 1 ng chapter 2. Ano po? Hindi rin siya makakatakas sa paghuhukom ng Diyos nang dahil lang sa alam niya ang kautusan. No, kahit kinukundina niya ang kasalanan at itinuturo din ito sa iba. Kahit alam natin ang kautusan, pero kung hindi naman natin ito sinusunod, wala po itong halaga. Actually, yun na yun sermon sa atin ngayon. Ganun lang kaikli. Kapag kayo basa ng Bible, hindi nyo naman ina-apply, bali wala po ito. Tapos na, pwede na po tayong umuwi. Yun lang. Ngayon lang, yun pa lang. Lahat tayo hindi natin nagagawa. Lahat tayo ay guilty. Ano po? Pero, palawakin natin ng konti. Pahabain natin. Hayaan nating uminit ang inyong mga upuan at antukin. Huwag naman sana tayong antukin. Nakapagkape po ba kayo? No, para kanino ka bumabangon? Yan. No? Sa verse 1, huwag tayong manghusga. No? Ang kabutihan at tiyaga ng Diyos ay dapat magdala dito sa taong ito sa pagtalikod sa kasalanan at hindi sa katigasan ng puso. Nasabi nyo na rin ba yung maintindihan naman ako ng Diyos? Or mapagpatawad naman siya? Mabait naman ng Diyos, maintindihan naman niya ako. Ganyan-ganyan yung nakasulat sa verse 4. No? Yung kabutihan ng Diyos, minsan na ano natin, nasasamantala natin. Okay lang naman to. Pwede naman ako humingi ng tawad ulit sa Kanya. Well, totoo naman. Lagi naman tayong dapat humingi ng tawad pag nakagawa tayong kasalanan. Pero hindi pwedeng gagawin ko to kasi papatawarin naman ako. Hindi pwede. Maling kaisipan na po yun. Ginagawa nating, wag naman, hirap sabihin, no? Utu-utu ang Diyos. Hindi natin kayang utuin ng Diyos. Alam niya ang bawat natin, scheme, ang bawat plano natin. Alam niya. Alam niya ang ating layunin. Mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng nararapat sa bawat isa ng ayon sa kanyang mga gawa. Lahat yan ay may hangganan. Bibigyan niya ng kaluwalhatian, kapayapaan, ang mga gumagawa ng mabuti. Praise God.
Yan yung nakasulat naman doon sa verse 6 and 7. No? At puot at kapag kapighatian naman sa mga gumagawa ng kasamaan. No? Sa verse 8 and 9. So, pwede nyong balik-balikan. Ako, ilang beses na pabalik-balik ako. Romans 1, Romans 2. Hindi pa ako nakaka-move on. No? Pero maganda dahil sobrang bawat basa mo, kahit inulit-ulit mo, may mangungusap at mangungusap sa'yo. Kada ulit mo dun sa chapter na yan. No? Mauuna sa mga Hudyo, no? Tandaan natin, walang exemption. Una ang mga Hudyo, sumunod ang mga Hentil, ang paghahatol ng Panginoon dahil wala siyang kinikilingan. Walang favoritism ang ating Diyos. Hindi dahil chosen people ka. Totoo po yun, ang mga Jew ay chosen. The oracles of God, sabi, di ba? The oracles of God o yung salita ng Diyos ay sa kanila inasa sa mga Hudyo. Itong si Pablo ay isang Hudyo. Si Jesus ay isang Hudyo. Yan yung kanilang relihiyon. Nasa kanila. Pero walang kinikilingan ng ating Panginoon. Nakasulat din yan, no? God shows no partiality or God shows no favoritism. Wala siyang... Pero ang favor of God is upon those para doon sa mga sumusunod sa Kanya. Pero wala siyang favoritism. Pero may favor ang Panginoon. Malinaw po ba yun? Wala siyang favoritism, pero yung favor niya ay naaayon at napupunta doon sa mga sumusunod sa Kanyang salita. At pinapatunayan din ni Pablo na ang lahat ay napatunayang nagkasala. Sa makatuwid, kailangan ng bawat isa ang mabuting balita ni Kristo. Hypothetically, kapag tayo ay 100% nakagawa ng mabuti, we are righteous before God. Naniniwala ba kayo doon? Na ang mabuting gawa ay mapupunta ka sa langit. Hindi, totoo po yun. Totoo po yun. Pag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Pero 100%. Hindi pwedeng 99.9% gumawa ka ng mabuti. Pero meron kang 0.1 na ginawang kasalanan, hindi na pwede. Pero 100% perfect, no? Pagka ikaw ay naka-perfect, 100, nalampasan mo pa nga, 101, lumampas ka na sa langit. Totoo po yun. Sino lang nakagawa nun? Si Jesus. Walang tao talaga. Pero yun yung sinasabi. Kapag ang isang tao gumawa ng 100% na mabuti, righteous siya before God. Nakasinulat ni Pablo yun eh. Kapag ang tao sumunod at nagawa niya ang kautusan, 100%, hindi sinulat 100%. Pero pag sinunod niya lahat, no, siya ay righteous before God. Kahit si Jesus, sinabi niya yon. Sinabi rin ni Jesus ito. Kanino? Dun sa rich young ruler. Tinanong siya, paano ba ako punta sa langit? Sabi ni Jesus, sundin mo yung kautusan. Sabi nung rich young ruler, ay, nagawa ko na po yan. Very good ako dyan. Sabi ni Jesus, sige, isa na lang kailangan mong gawin. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Kamot siya ang ulo. Hindi niya kaya. Kasi meron siyang hindi pala nagawa. Ano hindi niya nagawa? Naging mas Diyos niya ang kanyang mga kayamanan kaysa sa Diyos. Nasa commandment yun eh. Di ba? Na ang Diyos mo ay dapat ay ang Diyos lang, hindi ang ibang bagay. So tayo, ganun din. So meron pa tayong mga hindi natin talaga kayang gawin. Pero bago tayo dumako sa mga mabuting balita na yan, sa chapter 3, ni Jesus, kay Kristo, yung mabuting balita na sinabi dito ni Pablo, nasa ano yon? Sinabi na rin naman na po sa chapter 3, verse 22 to 24. Pwede niyong basahin yan. Yan ay patungkol sa gospel. Yan ay ang kaligtasan na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Balik muna tayo sa ating teksto ngayong umaga.
Ang ating unang punto, mga sumusunod ng kautusan. No? Paano husgahan ng Diyos sa mga hintil kung wala naman silang kautusan? Alam ni Pablo na may magtatanong nito sa kanya, kaya ipaniliwanag niya na ang mga hentil na nagkakasala kahit walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. Ang mga Hudyo na may kautusan ay huhusgahan naman ng kautusan. Ang mga sumusunod lang sa kautusan ang ituturing na ganap na matuwid. Ganap na matuwid. No? So may pag-asa ka pa kung ayaw mo manampalataya kay Kristo. Basta gawin mo lang lahat 100%, pupunta ka sa langit. Pero wala hindi talaga kakayanin. Mag-isip ka lang ng masama, kasalanan na kaagad. Grabe, no? Mag-isip ka lang ng hindi ka nais-nais sa isang tao, maging ito ay kalaswaan o gusto mong pumatay, sabi ni Jesus, ikaw na ay nagkasala. So wala talaga. Hindi natin kakayanin. Basahin po muna natin ang verse 12. Ang lahat ng nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. Ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Verse 13, sapagkat hindi ang mga nakikinig, kung hindi ang tumutupad sa kautusan, ang ituturing na matuwid sa harap ng Diyos. Ipiniliwanag ni Apostol Pablo na sa ilalim sa liham niya, dito sa ilalim nitong liham na ito, na ang mga kapatid, itong mga hentil na to, ang mga Hudyo na to, na wala talaga tayong kakayahan. Walang sino man ang magiging ganap na matuwid ng kahit na subukan natin sundin ang kautusan. Nakita natin na kesyo na intindihan ng mga Hudyo o ng mga hentil na hindi pa nakapakinig, lahat sila ay may kahatulan na nahaharapin. Gahanap na ng kape yung aking lalamunan. Tignan natin yung pangatlo para makapunta na tayo sa application. Pangalawa muna, kautusan at budhi. Pinahayag ni Pablo na ang mga hentil, kahit walang kautusan, galing kay Moises, the Mosaic Law. Yung kautusan na sinasabi dito is the Mosaic Law. Tandaan natin, huwag muna tayong mag-jump dun sa kautusan ng New Testament ni Kristo dahil hindi pa nasusulat dito ang New Testament. Okay, malinaw po ba? Pero alam na ni Pablo yung mga kautusan ni Kristo dahil nakasama niya na rin Though hindi niya nakasama, pero si Kristo nagturo na sa kanya. Malinaw po yun, si Pablo ay isang tunay na apostol kahit hindi niya nakasama si Kristo dahil siya ang taga-usig ni Kristo yung panahon na yon. No? Si Saul, yung kanyang pangalan noon, yung kanyang, si Saul ay ang kanyang Jewish. No? Kasi yung Paul is kanyang Roman name. Correct me if I'm wrong, i-double check natin yan. Pero yan, si Saul, hindi niya nakasama si Pablo. Siya lang ang nagbigay ng approval sa pagtugis sa mga Kristiyano. Siya ang nagbigay ng go signal na patayin na si Stephen, kung inyong maalala. Siya pang naghawak ng mga coat ng mga babato kay Stephen. Stone to death kasi si Stephen dahil siya ay mananampalataya. Siya ay disipulo. Pero balik tayo, si Pablo ay tunay na apostol dahil nakasama niya si Kristo saan? Sa Damascus Road. Siya ay binulag at dito siya ay tinuruan ng Diyos. Tinuruan ni Kristo mismo. Makikita naman natin yung una narinig niya ang boses. Sabi niya, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Natuto siya. Hindi na naisulat, pero siguradong natuto siya. Kasi pinatunayan ito nung ibang mga apostol, nila Pedro, pareho kami ng tinuturo. Pareho kami ng pananampalataya.
nung una natatakot sila eh. No? So malinaw, itong si Pablo, no? Ang kautusan na sinasabi niya dito is the Mosaic Law. No? Yung kay Moises. Galing ito kay Moises. Ginawa naman nila ang pinagagawa ng kautusan. Marami ang kahalintulad ng mga salitang ito ay nagpapakilala ng Diyos sa mga hentil dito sa chapter 1, pero sa mga ungodly ito, sa mga unrighteous. Kung gusto nyong balikan yung chapter 1, verse 19 to 20, dun sa mga unrighteous and ungodly, they suppress the truth. No? Alam nila yung kahit na yung unrighteous o yung ungodly o yung walang konsyensya na sinasabi, yung unrighteous and ungodly, sinosuppress nila yung alam nilang mabuti, hindi ko gagawin. Alam nila yung kautusan ng Diyos sa kanilang puso, pero hindi nila ginagawa. Alam nila ang Panginoon, pero hindi nila siya pinananampalatayahan. Yun yung nasa 19. Pero dito, yung mga hintil na to, sa mga nananampalataya, pinakikinggan nila yung kanilang budhi. Malinaw po, itong mga nasa chapter 2, ay yung mga hintil na walang kautusan, pero pinakikinggan nila yung budhi nila. Na ay, mali palang gumawa nito. Mali pala na bastusin ko ang aking magulang. Pero di ba sabi doon sa obey your parents in the law, in the Lord, that it may go well with you. Pero yung mga hintil na hindi napakinggan nyo noon, alam nila na mahalin ko dapat ang aking magulang. Alam din nila yon. Alam nila na bawal akong kumuha ng hindi ko gamit dahil sa kanilang budhi. Malinaw po. Inilagay ng Diyos ang kautusan sa buti ng mga hintil kahit wala silang kautusan. Basahin natin. Kapag ang mga hintil na walang kautusan ay nakakagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito ay nagiging kautusan na para sa kanila, bagamat wala silang kautusan. Hindi nila napakinggan, pero sinusunod nila. 15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Praise God. Nais ipakita muli ni Apostol Pablo na ang Diyos ay kumikilo sa budhi ng mga hintil. Sino ang mga hintil? Tayo, mga hintil tayo. Ngayon, ang problema natin, hintil na tayo, pero nabasa na rin natin ang kautusan. Wala na tayong kawala. Wala na tayong dahilan. Wala na tayong excuse, mga kapatid. Wala na. Pero kung ikaw ay patuloy pa rin sa paggawa ng masama, mayos ka. Diba? Wala na tayong katuwiran eh. Kaya nga nung binabasa ko to, Lord, ano ba yan? Parang ako yung pinupukpok ng Panginoon nito. Parang hindi ko na kayang mag-preach, pero kailangan. Lahat ito para sa atin. Lahat tayo ay guilty. Lord, patawarin mo po kami. Basta ito ay patuloy na nagiging sa kanila, nagiging batas. Meron na silang pagkaaram, pakiramdam ng matuwid na moralidad, kahit na ito ay hindi pa sapat na malinaw. Hindi naman sapat na malinaw. Bakit ba ako gumagawa ng matuwid? Yung mga hintil ganun. Para lang, hindi naman sila iniisip nila para pumunta akong langit. Para lang fair ako. Ang mga hintil during that time, wala silang idea ng Diyos. Hintil nga eh. Iba-iba ang sinasamba nila. So, hindi nila iniisip ang langit. Ang iniisip nila, gagawa lang ako mabuti para hindi lang ako mapahamak. Yun lang. Tayo, gumagawa tayong mabuti. Bakit tayo gumagawa ng mabuti ngayon? Para masunod ang kautusan. Dahil nakasulat na nga eh. Di ba? Pero, yung iba ngayon, gumagawa ng mabuti para sabihin na para mapunta ako sa langit. Which is baluktot pa rin. Hindi pa rin sapat sa marami na ba't sila gumagawa ng mabuti.
malalaman nila ang matuwid sa kanilang budhi. Ito lang ang nagpapatunay sa kanila. Sa kabila nito ay pinapahayag din ni Pablo ang katotohanan, ang lahat ay nagkasala. Lahat yan. Kahit na lahat tayo ay hindi sapat, sabi ni Pablo. Puntahan natin yung point number 3, paghuhugas sa mga lihim. Ayon sa mabuting balita na ipinahayag ni Pablo, darating ang araw na huhusgahan ng Diyos ang mga lihim ng bawat tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Huhusgahan niya ang mga Hudyo na naayon sa kautusan ni Moises at ang mga Hentil naman ayon sa kanilang budhi. Ang lihim ng mga tao ay tumutukoy sa paglabag sa kanilang budhi. Pag nilalabag mo na yung budhi mo, nililihim mo na yung kasalanan mo, yan yung hinuhusgahan. Kasama ang lahat ng mga gawa, kahit pa ang mga lihim o mga nakatago. Amen. Lahat tayo may nakatagong kasalanan. Anong gagawin natin? Ihingi ng tawad. Hilantad na natin to sa ating Panginoon. Kung ikaw nagkasala, at nasa application na ako, basahin ko muna ang verse 16. Magaganap ito, sa verse 16, ito yung huli, magaganap ito sa araw ng paghahatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay naaayon sa ebanghelyong aking ipinangangaral, sabi ni Pablo. Ang layunin muli ni Pablo ay sa bahaging ito ay ipaliwanag sa mga bumabasa na ang mga Hudyo at mga Hintil, lahat ay huhusgahan ng naayon sa katuwiran ng ating Diyos. God's righteous judgment. Hindi makakalibre ang mga Hudyo sa paghuhusga ng Diyos kahit pa alam nila ang kautusan ni Moises, kahit nasunod pa nila ang karamihan dito. Ang mga Hintil naman ay wala nang dahilan. Ayon sa kanilang budhi nila kasi sila huhusgahan o ang kanilang konsensya. Ako ang iyong konsensya, sabi nga, di ba? Huhusgahan ka nito kahit wala kang alam sa kautusan. Yung sabi nga, ignorance of the law excuses not. Wala. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi ko alam yung batas sorry. Kaya ako tumawid dito sa hindi tawiran, hindi ko naman alam. Ay, huli ka pa rin, jaywalking ka pa rin. Ay, bawal pala akong kumuha ng pera sa hindi ko wallet. Hindi ko alam. Kasi mas maraming pera yun. Ako, walang laman yung wallet ko. Doon ako kumuha. Hindi ko alam Kala ko para sa lahat lang. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Ignorance of the law excuses not, sabi nga. Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Pwede bang kalabitin niyo yung katabi niyo? Nagkape ka na ba? Amen. Wala ka ng dahilan. Sabi mo sa kape mo. Sa katabi mo. Wala ka ng dahilan. Alam mo na ang batas. Punta tayo sa ating pagsasabuhay. Number 1, huwag tayong maging tagapakinig lamang. Dahil walang silbi yun, hindi sapat, mga minamahal kong kapatid, hindi talaga sapat na alam lang natin o binasa lang natin o binabasa lang natin or nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos. Ang nararapat ay sumunod sa salita niya. Sundin natin itong binabasa o napapakinggan natin. Ang mga nakakaalam ng mga kalooban ng Diyos at sumusuway dito ay huhusgahan din ito. Nakakalungkot kapag alam mo na at sinusuway mo pa rin. Kaya nga, talikuran natin ang kasalanan. Tayo ay manampalataya. Kanino? Sa ating Panginoon, kay Hesus Kristo. At maging tagasunod ng salita ng Diyos. Alam natin ang Mosaic Law, pero hindi na tayo bound dito sa Mosaic Law. Saan na tayo? Sa utos ni Kristo. Ano yan? Isa dyan ang mahirap, love your enemy. Ang hirap. Sino yung marunong na tao? The wisest person who ever lived?
No? Si Solomon, bakit? Hiningi niya sa Diyos yun, di ba? Hiningi niya kay God. Wisdom. So binigyan siya ng Lord ng wisdom. Alam niyo ba yung huling buhay ni Solomon? Napakalungkot ng buhay ni Solomon. Hindi ko alam kung nasa langit si Solomon. Hindi, joke lang. Ano? Kasi, ang dami niyang Diyos-Diyosan. Ang dami niyang asawa. Sinabi ng Diyos, no, stick to one. No, ang dami niyang kabit, ang dami niyang concubine. Lahat ito para ma-unite yung mga kingdom na gusto niya, para magkaroon ng peace. Pero para sa kanya rin. At sa kalaunan, sumamba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Napakalungkot. Wisest man, nahulog. So ikaw, kahit anong dunong mo, alam mo sa salita ng Diyos, kahit anong basa at pagmamalaki mo pa na nabasa ko na yung Biblia, 10 beses na nga. Baka tomorrow, pang 11 beses ko na. No? Pero hindi mo sinusunod at wala ang Diyos, habang binabasa mo yon, baliwala yon. O kaya mo siya binabasa para mapagmalaki mo lang. O para ready ka makipagdebate, baliwala po yun. Kahit anong karunungan natin, hindi po tayo nito kayang iligtas. Ang kailangan natin, sundin ang nabasa natin. No? Magpakumbaba, Lord, hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi ko kayang sundin itong utos mo. Hirap ako dito. Aminin natin yon at sundin. Paano? Ang banal na espiritu ng kikilos. Unti-unti. Yan na yung mga susunod, yung sinasabi dito ni Pablo din sa Romans din, yung sanctification, yung araw-araw tayong binabago. Araw-araw tayong pinapalakas. Na balang araw, yung kasalanan ng pinag-struggle mo, mapagtatagumpayan mo na. Maaring hindi ngayon, hindi agad-agad, dahil pinaglalabanan niya ng ating laman, pero kalaunan ay mapagtatagumpayan. Hindi katulad ni Solomon na ano siya, nalungkot. Diba? Sinulat niya Ecclesiastes, wala, everything is meaningless. Nagsisi naman siya. Yan, siguro nasa langit siya, nasa ano siya, nasa Biblia siya. Ginamit siya ng Diyos. Ay, si Judas pala, nasa Biblia rin. Pero wala siya sa langit. Si Judas, kasama ni Kristo, nakinig siya, hindi niya sinunod. Baliwala. Parang tayo yun. Pag hindi tayo sumunod, who does not pay? God knows. Sabi sa jeep, di ba? God knows who does not pay. Tindi talaga mga jeepney driver, mauutak eh. Number 2, tayo ay sumunod sa idinidikta ng ating budhi. No, nandyan na yung kautusan, ngayon naman sa ating budhi, tayo ay mga hintil eh. Tayo ay sumunod sa idinidikta ng ating budhi. Ito ang nagpapatunay. Ang ating iniisip ay pwedeng maging taga-usig o maging maayos tayo. Taga-usig, itong budhi, at ito rin ang nagsasabi na, very good, okay ang ginawa mo. No? No? Dahil ito ang mag-aano sa atin na magharap sa ating Diyos, sa harap ng Diyos. Kaya nga, magbalik loob tayo at lumapit muli kay Kristo. No? Dahil sa ating budhi, ito ay dapat naman maglilid sa atin kay Kristo ulit. No? Siya lang ang pwedeng maglinis ng ating, sabi ko kanina, maruruming budhi. Ang ating maiitim na budhi. No? Sumunod tayo dito. Ang ating budhi, parang yan na yung still small voice ng ating Panginoon. Yung Holy Spirit nag-guide. Huwag mong gawin yan. Uy, may magandang ballpen na iwan ng classmate ko. Akin na lang yan. Kasi paubos na yung ballpen ko. Sasabihin sa'yo, huwag mong gawin yan. Sabi mo, hindi, wala namang makakita eh. Gagawin mo. Pero pag kalaunan, hindi mo na siya gagawin. Babalik, classmate, ballpen mo, naiwan mo. At pag nag-iisa ka, yung budhi mo ang magpo-protect din sa'yo. Yung budhi na yan. Sige, gawin mo yan. Sige, panoorin mo yan. Sasabihin ng kalaban. Sasabihin ng budhi mo, wag.
So may naglalaban sa iyong isipan. At sana manalo ang banal na espiritu, ang budhi natin. No, wag yung maruming budhi. Dalawa yan eh. The evil nature and the Holy Spirit. Ano yan? Kasi tayo ay nasa laman, patuloy pa tayong makakaisip ng masama. Patuloy nating gustong gumawa ng masama. Dahil tayo ay nasa laman. Hindi pwedeng sabihin, ay, nasa akin ng Holy Spirit, meron ka ng halo, banal ka na. Hindi, walang ganun eh. Wala, sabi ni Pablo, wala. Kaya nga si Jesus Christ patuloy na sinabi na, I will leave to you a counselor. Itong counselor na to ay ang Holy Spirit. Yan ang ating budhi. Ano po? Number 3, alalahanin natin, nahuhusgahan ng Diyos kahit ang mga lihim ng bawat tao. Ito na, ang lihim ng bawat tao. Lahat tayo may lihim. Sabi ko, Lord, ano ba to? Public confession ko ba to? Ilalantad ko bang mga kasalanan ko dito sa harapan ng congregation? Wag, baka ma-church discipline ako. Pero hiningi ko na ng tawad. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At kung sa tingin mo, gusto mong humingi pa ng tawad sa taong na mali mo, na hindi niya na alam na mali mo pala siya, sige na. Harapin mo yung kahihiyahan kung kailangan. Kung kailangan mong harapin yung consequences, harapin mo. Kung yun ang sinasabi ng iyong budhi. Kasi minsan, alam nyo, napatawad na tayo ng Diyos. Sino na lang hindi nakakapagpatawad sa atin? Sarili natin. Ano po? Ang hirap minsan patawarin ng sarili. Kaya minsan, ano bang gagawin ko, Lord? Parang feeling ko hindi mo pa ako pinatawad. Minsan may ganun tayong naiisip di ba? Minsan kalaban na nagsasabi, hindi ka pa pinatawad ng Panginoon mo. Sige, malungkot ka lang. Sige, diyan ka lang. Huwag ka muna, ma-depress ka lang muna. Hindi ka pa pinapatawad diyan ka lang. Huwag ka muna, hindi ka pa pwedeng mag-Bible study. Hindi ka pwedeng mag-growth group. Hindi ka karapat dapat kasi makasalanan ka pa. Minsan may ganun. Labanan natin yun at patuloy tayong magbasa at manalangin. Dahil ang ating pananampalataya ay nanggagaling lang sa salita ng Diyos. Walang iba. Ano po? Sabi yun faith comes from hearing and hearing the Word of God. So kung meron tayong pakiramdam na tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay patuloy lang. Hindi pwedeng sumuko. Lalo, pagka feeling natin hindi tayo karapat-dapat, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong lumayo. Ano po? Malinaw po ba? Hindi ba umaandar yung orasan natin? 9:30 pa rin. Tapos na po tayo. Basahin ko po ang tula. Sana tayo ay natuto. Sana ang ating mga budhi ay mangusap, kasabay ang kautusan. Ang kautusan, marami dyan, mga kautusan, mga ceremonial law. Hindi na po tayo saklaw niyan. Hindi po tayo saklaw ng pag-aalay ng mga kung ano-anong bagay. Hindi tayo saklaw ng mga bawal kainin. Sinabi na rin yun ni Pablo Mababasa rin naman natin yun na huwag ka lang kumain kung may masastumble ka. Yun lang ang sabi niya Tiisin mo na lang kung may masastumble ka. Pero wala tayo dyan. Ang kailangan natin as yung ating budhi ay talagang mangusap. Sasabihin ng budhi, magbasa ka ng Bible. Sundin mo po yun. Ano po? Praise God. Basahin ko po ang tula na ginawa ng ating senior pastor na isinalin ni Brother Nick Susmenia. Siya rin po ang nag-translate nitong ating manuscript. So, salamat sa mga kapatiran na patuloy sa ating wika na minsan ay nakakabulol talaga. Si Jesus lang ang nakapasa. Mga hintil, umaasa sa hatol ay di mapasama. Kautusan ay wala.
sa budhi na may nakatala. Malinis na konsensya ang naglagay sa kanila. Mailayo sa masama upang hindi na madapa. Mga Hudyo, ang gusto sila ay husgahan, ngunit pareho lang gumagawa ng kasalanan. Sila ay nagyayabang, alam daw ang kautusan. Hindi daw huhusgahan at hindi rin paparusahan. Budhi o kautusan, Diyos lang ang may alam. Hindi kayang takpan kahit lihim na kasalanan. Hayag ang katotohanan, walang kinikilingan. Kay Kristo Jesus lang, hukom na makaturungan. Sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay kapos. Hudyo o hentil, kailangan ang manunubos. Kautusan o budhi, hindi kayang tumapos. Sa kasalanang gumapos at parusang lubos. Si Jesus lang ang nakapasa sa kalooban ng Ama. Lahat ay nasunod niya at hindi siya nagkasala. Nagbayad at nagdusa sa krus, tayo'y tinubos niya. Mananampalataya, sa Kanya kaligtasan ang dala. Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito na kami ay nakapakinig, natuto, nakapagbasa ng iyong salita. O Diyos, itong mga ito ay baliwala kung hindi namin susundin. Maraming salamat at kami ay binigyan mo ng kalinawan na ang kahit anong bagay, maging espiritual, ay walang saysay kung hindi namin ito susundin. Na ang iyong salita ay nawawalan ng kabuluhan kapag ito ay hindi namin sinusunod. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na espiritu, ang aming budhi na gumagabay. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at naway maging pagpapala kami sa iba. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy kang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa aming paglabas sa lugar na ito at kami ay patuloy mong gamitin para sa iyong kaharian, para sa iyong ebanghelyo. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ay inilalapit namin sa iyo para sa kaligtasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Praise God.